Doa, video title, Siya Maima. Alamat ng dalawang ulilang, nagpatuloy sa mahikang pamana. Ang simula ng lihim, Siya Mainong video description, Panum. Isang alamat na puno ng misteryo at mahika ang nagbukas sa dalawang ulilang magkapatid. Sa kanilang paglalakbay upang matuklasan ang lihim ng kanilang lahi, nadiskubre nila ang pamana ng kanilang pamilya na bumabalot sa mga mahiwagang kapangyarihan. Habang sila'y lumalalim sa kanilang pag-unawa, nababalot ng suspense ang bawat hakbang. Paano nila haharapin ang mga pagsubok na kaakibat ng kanilang natuklasang kapalaran? Alamin ang simula ng kanilang kwento sa awa na kanman nakakpan tadhana ng dalawang puso haharakak. Magsimula tayo sa unang bahagi ng kanilang paglalakbay. YouTube SEO keywords, syunaan na iris, alamat ng dalawang ulilang magkapatid, mahikang pamana, family legacy story, magical lineage, Tagalog fantasy story. Pa-SEO optimized YouTube, hashtags, pusok takiw alamat nung dalawang ulila, puso ang mahikang pamana, puso family legacy, puk magical lineage, post Tagalog story, wasa dao kabu, pan English prompt for AI thumbnail, pakakakamikap. Create a cinematic, ultra-realistic YouTube thumbnail based on the story titled, Alamat ng dalawang ulilang nagpatuloy sa mahikang pamana. Left 50% of the frame. Main character. Magkapatid na ulila na tumuklas ng lihim ng kanilang lahi. Facing camera. Intense expression. Fitting a family legacy. Magical lineage theme. A.G. Fear, crying, rage. Optionally, include one supporting character with distinct emotion. Pasho G, shocked child, evil smirk, crying partner. Right 50% of the frame. Solid dark background. Egg G, black, charcoal, deep blue, as text panel. Overlay, large bold yellow story title. Alamat ng dalawang ulilang nagpatuloy sa mahikang pamana. Arranged in 3 to 5 lines. Occupying full height for mobile readability. Lighting. Dramatic cinematic light. Soft shadows. Real fabric and skin textures. Natural hair details. Depth, shallow, with blurred background behind character to enhance realism. Bottom left corner, red circular badge with white bold text, full story. Style, hyper-realistic photography. Absolutely no anime, cartoon, illustration, or stylized art. Snap no hap part banwan. Nagsimula ang lahat sa isang malilim na gabi nang ang ulan ay bumuhos na, para bang walang katapusan. Ako si Eliana, 16 na taong gulang, at kasama ko ang aking kapatid na si Marco. Ulila kami mula pa noong bata. Nawala sa amin ng mga magulang sa isang hindi maipaliwanag na aksidente. Sa aming tahanan na puno ng katahimikan at alaala, nararamdaman namin ang kakulangan, ngunit pinipilit naming magpatuloy. Isang araw, habang naglilinis kami ng lumang bodega sa likod ng bahay, natagpuan ni Marco ang isang kahon na tila matagal nang nakatago. Sa loob nito, may mga lumang sulat at larawan ng aming mga ninuno. Ang aming mga mata ay nagtagpo, parehong nagtatanong. Kung ano ang ibig sabihin ng mga bagay na ito? Ang isang sulat ay nagsasalita tungkol sa isang pamana na may kapangyarihan na hindi namin kailanman inaasahan. Sabi sa sulat, sa bawat dugo ng ating lahi ay dumadaloy ang mahika. Isang kapangyarihang dapat alagaan at pag-ingatan. Hindi ko alam kung ano ang iisipin. Mahika? Nagkatinginan kami ni Marco, parehong hindi makapaniwala. Pero sa kabila ng pagdududa, may bahagi sa akin na natutuwa. Dahil sa kabila ng aming pag-iisa, may bagay pala kaming pamana. Isang bagay na makapagbibigay ng kahulugan sa aming pagkatao. Habang binabasa namin ang mga sulat, unti-unting nabubuo ang larawan ng aming mga ninuno. Ang aming lahi pala ay bahagi ng isang lipunan na may kakayahang manipulahin ang mga elemento ng kalikasan. Sa bawat henerasyon, ang kakayahan ay ipinapasa sa isang tagapagmana. At kami, ang mga ulila, ang susunod sa linya. Nagdesisyon kaming hanapin pa ang ibang impormasyon. Kinailangan naming malaman ang punot dulo ng kwento. Paano namin maipagpapatuloy ang pamana?
Ano ang mga panganib na kaakibat nito? Sa isang lumang libro na natagpuan namin sa bodega, may nakasulat na mga pahiwatig kung saan makikita ang mga sagot. Isang lugar na tinatawag na kalagitnaan ng kagubatan. Ang pangalan pa lang ay nakakatakot na. Ngunit sa kabila ng takot, may nararamdaman akong kakaibang sigla at determinasyon. Bago kami lumabas ng bahay, may narinig kaming kakaibang ingay sa pintuan. Isang matandang babae na hindi namin kilala ang nakatayo sa harap. Ako si Aling Marta, sabi niya, ang tagapangalaga ng lihim ng inyong lahi. Dumating ako upang ituro sa inyo ang daan. Hindi ko alam kung paano niya kami natagpuan, pero ang kanyang presensya ay tila nagdala ng kapayapaan at kasiguraduhan sa amin. Naglakbay kami kasama si Aling Marta papunta sa kalagitnaan ng kagubatan. Ang mga puno ay tila nabubuhay habang kami naglalakad. Ang hangin ay puno ng mga bulong na hindi namin maintindihan. Sa gitna ng aming paglalakbay, biglang huminto si Aling Marta. Narito na tayo, aniya, sabay turo sa isang malaking puno na may ukit na simbolo. Habang tinititigan ko ang simbolo, nararamdaman kong may kakaibang enerhiya na dumadaloy sa akin. Si Marco, sa kanyang paghawak sa puno, ay biglang napaigtad. Eliana, nararamdaman ko ito. Sabi niya, ang kanyang mga mata puno ng pagkamangha. Sa mga sandaling yon, alam ko na ang aming kapalaran ay hindi na maaaring iwasan. At sa isang iglap, ang lupa ay gumalaw at isang pintuan ang nabuksan. Napatingin kami ni Marco kay Aling Marta na nakangiti lamang. Ito na ang simula ng inyong paglalakbay, sabi niya. Ang pintuan ay nag-aanyaya, ngunit sa likod ng hangiti ni Aling Marta, may naramdaman akong kakaibang tensyon. Sa pagbukas ng pintuan, ang liwanag ay bumalot sa amin. At sa likod nito, isang bagong mundo ang naghihintay. Pagkagising ko kinabukasan, tila may kakaibang kilig sa hangin. Ang mga huni ng ibon sa labas ng bintana ay parang mga pahiwatig na may mahalagang mangyayari. Nagkatinginan kami ni Ate Lira na para bang nagkaintindihan kahit walang salitang namutawi sa aming mga labi. Pareho naming alam na ang nadiskubre namin kahapon ay simula pa lang ng mas malalim na hiwagang kakailanganin naming suungin. Habang nag-aalmusal, hindi mapakali si Ate Lira. Para siyang may gustong sabihin, ngunit nag-aalinlangan. Nakatingin lang siya sa tasa ng kape. Tila nag-isip ng malalim. Kuya, sa tingin mo ba, dapat natin itong sabihin kay Lola? Tanong niya sa akin, ang tinig niya ay puno ng pag-aalala. Hindi ko alam kung tama bang ipaalam sa aming Lola ang tungkol sa mahikang pamana na natuklasan namin sa lumang baul. Sa kabilang banda, siya lang ang tanging matanda sa pamilya na maaring makatulong sa amin sa pagtuklas ng buong katotohanan. Siguro dapat nating subukan, sagot ko, bagamat hindi rin ako sigurado sa magiging tugon ni Lola. Pagkatapos ng almusal, nagpasya kaming puntahan si Lola sa kanyang silid. Masigla naming ipinaliwanag ang aming natuklasan. Mula sa lumang baul na puno ng mga kakaibang gamit hanggang sa mga lumang litrato at sulat na tila mula sa isang mundong hindi namin alam na bahagi pala ng aming pamilya. Tahimik lang si Lola habang nagkukwento kami. Hawak niya ang isang lumang rosaryo na tila nagbibigay sa kanya ng lakas habang nakikinig. Nang matapos kami, nagtagal pa ang katahimikan bago siya nagsalita. Matagal ko nang inaasahan na darating ang araw na ito, bulong niya, na para bang may baon siyang lihim na matagal na niyang binabalak ipahayag. Nagulat kami ni ate. Ibig mong sabihin, alam mo na ang tungkol dito? Tanong ni Ate Lira, halatang naguguluhan. Tumango si Lola. Ang mga mata niya ay puno ng lungkot at pag-asa. Ang pamilya natin ay may sinaunang lahi ng mga manggagaway, ang mga pamana ng ating mga ninuno
ay puno ng mahika, ngunit matagal nang nakatago dahil sa panganib na dulot nito. Hindi namin alam kung paano namin tatanggapin ang katotohanan iyon. Ang aming mga ninuno ay mga manggagaway, mahika, para kaming nasa isang kwento mula sa isang lumang aklat ng mga alamat. Mahalaga ang kakayahang ito, ngunit mas mahalaga ang responsibilidad na dala nito. Dagdag ni Lola, ang tinig niya ay seryoso, ngunit may bahid ng pagmamahal. Kailangan ninyong mag-ingat at higit sa lahat, kailangan ninyong malaman kung paano ito gagamitin ng tama. Hindi ko alam kung paano gagamitin ng mahikang iyon, ngunit alam kong marami pa kaming dapat matutunan. Dito nagsimula ang aming paglalakbay upang tuklasin ang aming lahi. Isang paglalakbay na puno ng mga katanungan at misteryo. Lumipas ang mga araw na puno ng pagsasanay. Sa tulong ni Lola, natutunan naming kontrolin ang simpleng mahika, katulad ng paggalaw ng mga bagay gamit ang isip at pagbabasa ng mga lumang runa. Isang araw, habang nag-iensayo kami ni ate, sa likod ng bahay, nakaramdam kami ng kakaibang presensya. Isang malamig na hangin ang dumaan at sa isang iglap, nagbago ang paligid. Ang tahimik na likod bahay ay nagmistulang isang sinaunang gubat na puno ng mga misteryosong nilalang. "Kuya, anong nangyari?" tanong ni ate, takot at naguguluhan. Hindi ko alam ang sagot, pero alam kong may kinalaman ito sa mahikang pamana namin. Sa gitna ng gubat, may isang matandang lalaki na biglang nagpakita. Ang mga mata niya ay puno ng kaalaman at misteryo. "Kayo ang hinahanap ko," sabi niya. Ang tinig niya ay tila bumubulong sa hangin. Nagkatinginan kami ni ate. Ang kaba ay lumalakas sa aming dibdib. Sino ang matandang ito? At bakit niya kami hinahanap? Sa kanyang mga kamay, may hawak siyang isang lumang aklat. "Ito ang susi sa inyong pamana," sabi niya, sabay abot sa akin ng aklat. Ngunit mag-ingat, sapagkat hindi lahat ng nakaraan ay dapat gisingin. Sa pag-abot ko sa aklat, biglang bumalik ang lahat sa normal. Wala na ang gubat at kami muling nasa likod ng bahay. Ngunit ang aklat ay naroon pa rin. Ang mga pahina nito ay puno ng sinaunang sulat at simbolo. Hindi ko alam kung ano ang susunod na mangyayari, ngunit alam kong ang aklat na ito ang susi sa aming nakaraan at sa aming kinabukasan. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, may kaba akong nararamdaman. Ano nga ba ang ibig sabihin ng babala ng matandang lalaki? At ano ang mga lihim na nakatago sa aklat na ito? Sa paglingon ko kay ate, alam kong pareho kaming handang harapin ang anumang pagsubok. Ngunit ang tanong ay, handa nga ba kami sa lahat ng maaaring mangyari? Sa gitna ng malamig na gabi, habang nakaupo kami ni Lila sa lumang balkonahe ng bahay na minana namin mula sa aming mga magulang, hindi ko maiwasang mapansin ang mga bituin sa kalangitan. Parang mga mata ito ng ating mga ninuno, palaging nagmamasid, palaging nagbabantay. Ngunit ang gabing ito ay kakaiba. May kung anong misteryo ang dala ng hangin, at nararamdaman ko ito sa bawat hibla ng aking pagkatao. "Kuya, nararamdaman mo rin ba yon?" tanong ni Lila habang mahigpit na nakahawak sa aking braso. "Oo, Lila. Para bang may nais ipahiwatig sa atin ng mga bituin ngayong gabi?" Sagot ko, pilit na hinahanap ang tamang salita para sa hindi maipaliwanag na damdamin. Bilang mga ulila, lumaki kaming puno ng tanong tungkol sa aming pinagmulan. Alam naming may tinatagong lihim ang aming lahi, isang pamana ng mahika na matagal nang nakabaon sa lupaing ito. Subalit, paano namin ito matutuklasan kung wala kaming ideya kung saan magsisimula? Ngunit tila nagbago ang lahat ng matuklasan namin. Ang isang lumang journal sa ilalim ng sahig ng aming silid. Ang journal na ito ay pagmamay-ari ng aming lolo. Ang tanging taong naaalala namin na palaging nakangiti at puno ng kwento tungkol sa mga diwata at engkanto.
Habang binubuklat ang mga pahina, unti-unting nabubuhay ang mga kwento sa aming isipan. Isa sa mga nakasaad dito ay tungkol sa isang mahiwagang lugar sa kagubatan na tinatawag na Pusod ng Lahi. Sinasabing naroon ang susi sa kapangyarihan ng aming pamilya, isang portal na nag-uugnay sa aming mundo at sa mundo ng mahika. Nagdesisyon kaming hanapin ito. Kinabukasan, bitbit ang mga kagamitan at ang journal ng aming lolo, pumasok kami sa kagubatan. Hindi ko maalis sa aking isipan ang takot at pananabik na nagsasalitan sa aking damdamin. Sa kabila ng aming kaba, pinili naming magpatuloy. Alam naming ito ang tanging paraan upang makilala ng lubos ang aming mga sarili at ang aming lahi. Habang lumalalim kami sa kagubatan, napansin ko ang mga kakaibang palatandaan sa paligid. Mga ukit sa mga puno, mga kakaibang bulaklak na hindi ko pa nakikita noon. Parang sinasabi ng kalikasan na kami ay nasa tamang landas. Kuya, tingnan mo ito, sabi ni Laila, itinuturo ang isang malaking bato na may ukit ng isang simbolo na katulad ng nakita namin sa journal. Nang hawakan ko ang bato, biglang may liwanag na lumabas mula rito. Napaatras kami ni Lila sa gulat, ngunit sa kabila ng aming takot, may kung anong humahatak sa amin, papalapit sa liwanag. Tila ba tinatawag kami ng isang hindi nakikitang puwersa. Sa sandaling iyon, naalala ko ang isa sa mga nakasulat sa journal. Ang pamana ng ating lahi ay hindi lamang nakatago sa mga bagay na nakikita, kundi sa puso ng mga may kakayahang maniwala. Sa paghawak naming muli sa bato, naramdaman ko ang isang malakas na enerhiya na dumadaloy sa aking mga ugat. Hindi ko maipaliwanag ang pakiramdam, ngunit ito'y parang pagyakap ng isang matagal nang nawawalang kaibigan. Sa isang iglap, parang kami ay nawala sa aming kinaroroonan at napunta sa isang lugar na hindi ko maipaliwanag. Isang mundo kung saan ang lahat ay posible. Sa gitna ng aming pagkamangha, isang matandang lalaki ang lumitaw sa aming harapan. May kung anong pamilyar sa kanyang ngiti, isang ngiting nagpaalala sa akin ng alaala ng aming lolo. Ikinagagalak kong makilala kayo mga apo, sabi ng lalaki. Ang kanyang tinig ay puno ng lambing at pagmamalaki. Matagal ko nang hinihintay ang inyong pagdating. Bakit kami? Tanong ni Lila, halos di makapaniwala sa kanyang naririnig. Dahil kayo ang susunod na tagapangalaga ng ating lahi, sagot niya. At sa inyo nakasalalay ang kinabukasan ng ating pamana. Habang unti-unting nagsisink in ang kanyang mga sinabi, napatigil kami ni Lila. Ang aming paglalakbay ay hindi lamang pala tungkol sa pagtuklas ng lihim, kundi isang pagsisimula ng mas malalim na misyon. Ngunit bago pa man namin maitanong ang iba pang katanungan, biglang nagbago ang paligid. Ang liwanag ay unti-unting naglaho, at kami ay bumalik sa kagubatan, tila isang panaginip lamang ang lahat. Kuya, ano ang gagawin natin ngayon? Tanong ni Lila, puno ng pag-alala at pagkamangha. Sa aking isipan, alam kong ang aming pakikipagsapalaran ay nagsisimula pa lamang. Ngunit sa kabila ng aming mga takot, ang aking puso ay puno ng determinasyon. Alam kong hindi kami nag-iisa sa paglalakbay na ito. At sa isang saglit ng katahimikan, narinig ko ang isang boses na bumulong sa hangin. Ang tunay na kapangyarihan ay nasa inyong pagkakaisa. Ito ang simula ng isang bagong kabanata sa aming buhay, at kami ay handang harapin ang anumang pagsubok na darating. Ngunit sa likod ng aming mga isipan, alam naming may mas malalim pang dahilan kung bakit kami ang napili. At ito ang susunod naming tuklasin. Ang sinag ng araw ay naglalaro sa mga dahon ng malalaking puno habang tahimik kaming naglalakad ni Mateo sa makitid na daanan patungo sa lumang kuweba. Ang bawat hakbang ay tila may bigat ng mga alaala ng aming mga magulang
na hindi namin nakilala kundi sa mga kwento at larawan na naiwan nila. Ang kuweba ang huli naming pag-asa upang malaman ang tungkol sa mahiwagang pamana ng aming lahi. Handa ka na ba, Elisa? Tanong ni Mateo habang huminto kami sa bubungad ng kuweba. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalinlangan, ngunit may halong determinasyon. Tumango ako at ngumiti, bagamat ang kaba sa aking dibdib ay tila ang tambol ng digmaan na di matigil-tigil. Sa loob ng kuweba, ang lamig ay bumalot sa amin, bumubulong ng mga lihim na matagal nang nakatago. Nagsindi si Mateo ng lampara at ang liwanag nito ay nagbigay buhay sa mga sinaunang ukit sa dingding, mga simbolo at larawan ng mga nilalang na hindi ko pa nakikita. Mga dragon na lumilipad sa alapaap, mga diwata na sumasayaw sa ilalim ng buwan, at isang mahiwagang puno na tila may sariling liwanag. Ano kaya ang ibig sabihin ng lahat ng ito? Usal ko habang pinagmamasdan ng mga ukit. Alam kong nararamdaman din ni Mateo ang parehong pagkamangha at pagkalito. Lumapit siya sa isang bahagi ng pader na tila mas bago ang ukit. Tingnan mo ito, Elisa. Wika niya habang tinuturo ang isang ukit ng dalawang bata na tila kapareho ng aming anyo. Ang kanilang mga mata ay tila naglalaman ng lihim na mensahe na hindi ko maintindihan. Parang tayo, bulong ko, hindi makapaniwala sa nakikita. Bakit kaya nandito ang larawan natin? Habang iniisip namin ang sagot, isang malamig na hangin ang dumaloy sa kuweba at bigla ay nagkaroon ng liwanag sa dulo nito. Tinahak namin ang daan patungo sa liwanag. Ang mga puso namin ay puno ng pag-asang matuklasan ang katotohanan. Sa dulo ng kuweba, natagpuan namin ang isang maliit na altar na yari sa kristal. Sa ibabaw nito ay may isang sinaunang aklat na tila nababalot ng mahika. Dahan-dahan kong binuksan ang aklat at sa unang pahina ay may nakasulat na mensahe. Sa mga nagpatuloy sa aming lahi, narito ang lihim ng ating kapangyarihan. Isang pamana na dapat gamitin ng may buong puso at kaluluwa. Nagtama ang aming mga mata ni Mateo. Alam namin na ito na ang simula ng aming misyon. Isa-isa naming binasa ang mga nakasulat sa aklat, mga ritual at mga kwento ng aming mga ninuno na nagtataglay ng hindi pangkaraniwang kapangyarihan. Ang bawat pahina ay puno ng kaalaman, ngunit habang patuloy kaming nagbabasa, unti-unti naming napagtanto na may kulang. May bahagi ng kasaysayan na tila sinadyang hindi isama. Elisa, tingnan mo ito, sabi ni Mateo habang tinuturo ang isang pahina na tila may nakatakip na bahagi. Dahan-dahan niyang tinanggal ang takip at sa likod nito ay may nakaukit na mensahe na nagbigay ng panibagong liwanag sa aming paglalakbay. Ang tunay na lihim ay hindi sa aklat, kundi sa inyong mga puso. Napatigil kami. Ano ang ibig sabihin nito? Ang aming mga isip ay naguguluhan, ngunit sa parehong pagkakataon, may naramdaman akong kakaibang kislap ng liwanag sa aking puso. Para bang may boses na bumubulong sa akin, na sundin ang aking damdamin. Mateo, tingin ko dapat nating sundin kung ano man ang nararamdaman natin. Sabi ko, halos pabulong, ngunit puno ng pag-asa. Ngumiti siya at hinawakan ang aking kamay. Oo, Elisa, siguro nga, ang tunay na kapangyarihan ay nasa atin mismo. Nagpatuloy kami sa pagbabasa, ngunit ngayon ay may bago kaming perspektibo. Natutunan namin na ang aming mga magulang ay nag-iwan ng pamana, hindi lamang ng kapangyarihan, kundi ng pagmamahal at pananampalataya sa aming kakayahan. Ang aming lahi ay hindi lamang mga tagapangalaga ng mahika, kundi mga tagapagdala ng pag-asa at liwanag sa madilim na mundo. Nang kami handa nang umalis, isang huling pahina sa aklat ang kumislap at nagbigay ng mensahe na nagbigay sa amin ng kakaibang kaba at pag-asa. Sa oras ng pinakamadilim na pagsubok, ang tunay na tagapagmana ay makikilala.
Lumabas kami ng kuweba, hindi lamang bitbit ang kaalaman, kundi ang pangako na tutuparin ang aming tadhana, gaano man ito kahirap. Ngunit sa likod ng aming mga isip, ang huling mensahe ay tila isang babala na may paparating na pagsubok na hindi pa namin nauunawaan. Habang naglalakad kami pauwi, ang kalangitan ay tila nagbabadya ng mas masalimuot na mangyayari. Ngunit sa kabila ng lahat, kami ay handa. Dala ang pamana ng aming lahi at ang paniniwala sa isa't isa. Ngunit sa sulok ng aking isip, isang tanong ang hindi ko maiwasang isipin. Ano nga kaya ang tunay na pagsubok na aming kakaharapin? Sa kabila ng mga balakid sa aming landas, hindi namin inakala ni Adela na ang aming simpleng buhay ay magiging bahagi ng isang masalimuot na alamat. Mula nang matuklasan namin ang mahiwagang aklat na iniwan ng aming mga magulang, tila nagbukas ang isang bagong mundo na puno ng misteryo. Ang aklat na ito, na may mga pahina na kumikinang sa dilim, ay naglalaman ng mga kwento at makapangyarihang incantations na tila nakaukit sa aming dugo. Sa bawat araw na lumilipas, lalong lumalalim ang aming pagkakaintindi sa tunay na lahi na aming pinagmulan. Isang umaga, habang ang hamog ay bumabalot sa kabundukan, napagpasyahan naming sundan ang isang bakas na tila patungo sa isang lihim na lugar na madalas mabanggit sa aklat. Habang kami naglalakad, nararamdaman namin ang kakaibang enerhiya sa hangin. Ang mga ibon ay tila sumusunod sa amin, at ang hangin ay may mga bulong na hindi namin maipaliwanag. Sa tuwing kami napapahinto, ang paligid ay nagiging tahimik, na para bang ang kalikasan mismo ay nag-aabang sa aming susunod na hakbang. Adela, nararamdaman mo ba ang nararamdaman ko? Pag-usisa ko habang kami naglalakad sa makipot na daan. Oo, parang may nagmamasid sa atin. Ngunit hindi ito nakakatakot, kundi parang inaakay tayo. Sagot niya, sabay hawak ng aking kamay. Habang nagsusumikap kaming makarating sa dulo ng daan, biglang bumungad sa amin ang isang lumang balon na tila matagal nang iniwan. Sa gilid nito ay may nakaukit na simbolo na kapareho ng mga nakita namin sa aklat. Agad kaming bumaba at sinilip ang loob. Sa ilalim, may mga kumikinang na katawan ng tubig na parang may buhay. Naisip mo ba na ito ang lugar na sinasabi sa aklat? Tanong ni Adela, na may pananabik sa kanyang tinig. Oo, ito nga iyon. Ngunit paano natin malalaman ang susunod na gagawin? Sagot ko, habang pinagmamasdan ng kanyang mga mata na puno ng pag-asa. Habang kami nag-uusap, biglang may umalingaw-ngaw na tunog mula sa ilalim ng balon. Ang tubig ay tila nagbabago ng hugis at unti-unting lumitaw ang isang hologram ng isang matandang lalaki. Ang kanyang anyo ay malabo, ngunit ang kanyang boses ay malinaw at malalim. Kayo ang susunod na tagapangalaga ng ating lahi, sabi ng matanda. Ang paglalakbay ninyo ay hindi lamang para sa inyong sarili, kundi para sa lahat ng mga nakalimot sa ating pamana. Hindi namin alam kung ano ang isasagot, ngunit naramdaman namin ang bigat ng responsibilidad sa aming mga balikat. Ang matanda ay nagpatuloy. Ang inyong mga magulang ay biktima ng mga puwersa na nais kunin ang ating mahika. Ngunit hindi sila nagtagumpay. Kayo ang natitirang pag-asa. Biglang nagbago ang paligid. Ang tubig sa balon ay umangat at bumalot sa amin na nagbigay ng kakaibang lakas at kaalaman. Ang mga simbolo sa aklat ay naglaho sa aming isipan at ang mga incantations ay naging bahagi ng aming pagkatao. Alam namin na ang kapangyarihang ito ay hindi para sa amin lamang, kundi para sa mas malaking layunin. Adela, nararamdaman mo ba ito? Tanong ko, habang ang aking puso ay tumitibok ng mas mabilis. Oo, parang may bagong buhay sa loob natin. Sagot niya na may kasamang nangiti. Ngunit bago pa namin tuluyang maunawaan ang aming bagong kalagayan,
Biglang nagbago ang hangin. Ang paligid ay naging madilim at naramdaman namin ang presensya ng isang hindi kilalang puwersa. Ang matanda ay nagbigay babala, "Kayo'y mag-ingat sapagkat ang mga kaaway ng ating lahi ay hindi natutulog. Sila'y laging nagmamasid." Sa likod ng mga puno ay may mga anino na gumagalaw. Hindi namin alam kung sino o ano sila, ngunit alam namin na hindi sila kaibigan. Ang aming mga bagong natutunan ay agad na nasubok. Kami nagpakawala ng isang incantation mula sa aklat at ang liwanag ay pumuno sa paligid na nagtataboy sa mga anino. Habang kami tumatakbo pabalik sa aming tahanan, narinig namin ang bulong ng matanda. Hindi pa ito ang katapusan. Ito'y simula lamang ng mas mahaba at mas mapanganib na paglalakbay. Muli kaming nagkatinginan ni Adela na may halo ng takot at determinasyon sa aming mga mata. Ang aming paglalakbay ay nagsimula na at alam namin na marami pa kaming haharapin. Ngunit sa likod ng aming isipan, isang tanong ang bumabalot sa amin. Ano ang tunay na hangarin ng mga puwersang ito? At paano namin sila matatalo? Ang sagot ay tila nakatago sa susunod na pahina ng aklat at sa susunod na hakbang ng aming paglalakbay. Sa kabila ng mga unos na dumaan sa amin ni Berto, ang kapatid kong mas matanda sa akin ng 2 taon, natutunan naming magpatuloy sa buhay kahit na kami ulila na. Sa isang maliit na nayon, sa paanan ng bundok, kami nagpalaki sa mga kwento ng aming mga magulang tungkol sa mahiwagang pamana ng aming lahi. Ngunit ang mga kwentong iyon ay tila mga alamat lamang. Magkakaibang piraso ng isang puzzling na palaisipan na hindi namin mahanap ang kabuuan. Ngunit isang umaga, habang naglilinis kami sa lumang bahay ni na lolo at lola, natagpuan ni Berto ang isang matandang aklat na natatago sa likod ng isang kumpol ng mga lumang damit. Ang aklat ay may pambungad na pahina na may mga simbolo at inskripsyon na hindi namin mawari. Subalit sa kabila ng kanyang kalumaan, tila may kakaibang enerhiya itong taglay. May mga pahina ng aklat na naglalaman ng mga kwento ng mga sinaunang tagapagmana. Ng mahika, mga ninuno naming may kakayahang makipag-usap sa kalikasan at mag-utos sa mga elemento. "Kuya, tingnan mo ito." Pulong ko kay Berto habang nanginginig ang aking mga kamay sa paghawak sa aklat. Ito kaya ang hinahanap natin? Tiningnan kami ng magkasalubong ni Berto. Ang mga mata niya'y nagniningning sa pag-asa. Hindi natin alam, pero kailangan natin itong tuklasin. Sinimulan naming basahin ang aklat at habang naglalakbay kami sa mga pahina nito, natuklasan namin ang isang mapa na naglalakbay sa kalaliman ng bundok. Isang daan patungo sa isang lihim na lugar na sinasabing taglay ang kapangyarihan ng aming mga ninuno. Sa kabila ng kaba at takot, nagpasya kaming sundan ng mapa. Ito na ang pagkakataon naming makilala ang totoong pamana ng aming pamilya. Habang patuloy kaming naglalakbay sa makikitid na daan ng bundok, ramdam namin ang pag-ikot ng hangin na tila ba kami pinagmamasdan ng mga mata ng kalikasan. Sa bawat hakbang, nararamdaman ko ang pagtibok ng puso ko sa kaba at pananabik. Alam kong hindi ito magiging madali. Ngunit ang pagnanasa naming mahanap ang katotohanan ay mas matimbang. Pagdating namin sa tuktok ng bundok, nakita namin ang isang lumang pintuan na yari sa bato. May mga ukit na simbolo na kapareho ng nasa aklat. Lumapit kami at biglang nagliwanag ang mga ukit. Naglabas ng liwanag na tila ba nag-anyaya sa amin. Sa aming paglapit, naramdaman namin ang pag-init ng hangin at narinig namin ang bulong ng mga puno sa paligid. Pumasok kami sa loob ng pintuang bato at ang aming mga mata ay namangha sa tanawin ng isang lihim na hardin. Ang mga halaman ay kumikinang sa liwanag ng mahiwagang enerhiya. Sa gitna ng hardin, may isang maliit na sapa na ang tubig ay tila ginto sa kinang.
Lumapit kami at sa aming pagtingin, nakita namin ang mga imahen ng aming mga magulang. Tila ba buhay na buhay sa kumikinang na tubig ng sapa. Berto, tingnan mo, bulong ko sa kanya habang hindi makapaniwala sa aming nakikita. Ito ang pamana ng ating pamilya, ngunit sa likod ng aming pagkatuwa, naramdaman namin ang paggalaw sa paligid. Nagising ang mga nilalang na tila naninirahan sa hardin. Mga aninong hindi namin mawari kung kaibigan o kalaban. Nagpakita ang isang matandang lalaki. Ang kanyang mukha ay parang pamilyar, ngunit hindi namin matukoy kung sino. Maligayang pagdating, mga tagapagmana ng mahika, sabi niya. Ngunit bago niyo makuha ang kapangyarihan, kailangan niyo munang ipasa ang pagsubok ng lahi. Nagsimula ang lupa na umikot at ang hangin ay umihip ng malakas. Ang mga halaman ay lumago at nagbago ang anyo at biglang nakapaloob kami sa isang bilog ng mga apoy. Narinig namin ang pag-ugong ng tubig sa sapa. Tila ba nagbabanta. Berto, anong gagawin natin? Tanong ko, takot na takot. Inabot ko ang kanyang kamay, umaasang may plano siya. Ngunit bago pa man siya makasagot, isang malakas na liwanag ang bumalot sa amin. Sa dulo ng liwanag, nakita ko ang isang imahe, isang piraso ng palaisipan na nawawala sa aming kwento. Hindi ko alam kung ito ba ipanaginip o katotohanan, ngunit naramdaman kong ito na ang simula ng aming tunay na paglalakbay sa pamana ng aming lahi. Ang mga mata ko'y nagdilim at ang mga huling salita ng matanda ay umalingaw-ngaw sa aking isipan. Ang pamana ay nasa inyong mga kamay, ngunit ang inyong kapalaran ay hindi pa natatapos. At sa puntong iyon, nawala ang lahat sa isang kisap mata. Iniwan kaming may tanong na hindi kayang sagutin. Ano ang kapalaran na naghihintay sa amin sa kabila ng pamana ng aming lahi? Sa paglipas ng mga araw, matapos naming matuklasan ang mahiwagang pamana ng aming lahi, unti-unting nabubuksan ang mga pinto ng kamalayan namin ni Isabela sa mundo ng mahika. Ako si Lucas, ang panganay sa aming dalawa. Sa kabila ng mga pagsubok na dulot ng pagiging ulila, nararamdaman kong kami ay hinubog ng tadhana para sa mas malalim na misyon. Isang misyon na magbabalik sa amin sa ugat ng aming angkan. Isang umaga, habang kami ni Isabela ay naglalaro sa ilalim ng puno ng mangga sa likod ng aming lumang bahay, napansin kong may kakaibang liwanag na tumatagos mula sa mga dahon. Parang may tinig na bumubulong, ngunit hindi ko mawari kung saan nagmumula. Lucas, nararamdaman mo rin ba ang kakaibang presensya? Tanong ni Isabela, na tila nababahala ngunit puno rin ng pag-usisa. Tumango ako. Oo, Isabela, parang may kung anong gumagabay sa atin. Subukan natin itong sundan. Pinili naming sundan ang liwanag na tila nagsisilbing gabay sa aming paglalakbay. Sa bawat hakbang, nararamdaman kong palapit kami sa isang bagay na matagal nang nakatago. Sa kabila ng takot at kaba, pinili naming magpatuloy. Ang liwanag ay nagdala sa amin sa isang maliit na kuwebang hindi namin napansin noon. Sa loob nito, natuklasan namin ang isang altar na puno ng mga sinaunang simbolo. Lumapit kami sa altar at sa sandaling iyon ay parang may puwersang umagos sa akin. Ang mga simbolo ay bigla na lamang nagliwanag at sa isang iglap ay nagkaroon ako ng mga alaala ng aming mga ninuno, mga alaala ng kanilang pakikibaka, ng kanilang pag-asa, at ng kanilang sakripisyo para mapanatili ang mahika sa aming pamilya. Lucas, ano itong nararamdaman ko? Parang may tinig na nagsasabi sa akin na dapat tayong magpatuloy, sabi ni Isabela habang hawak ang aking kamay. Nagpasya kaming magpatuloy at sa bawat hakbang ay parang nagiging bahagi kami ng isang mas malaking kwento. Ang kuwebang aming pinasok ay tila walang hangganan at sa dulo nito ay may pintuan na yari sa ginto. Ang pintuan ay may ukit na hugis puno.
ang puno ng aming pamilya. Sa paghawak ko sa pintuan, naramdaman kong ito ay nagbukas ng kusa. Tila inaanyayahan kami sa loob. Sa likod ng pintuan ay isang silid na puno ng mga lumang aklat, mga kagamitan na nasa mahika, at isang malaking mapa. Ang mapa ay tila nagpapakita ng mga lugar na puno ng mahika, mga lugar na kailangang muling pag-alabin ang kanilang kapangyarihan. Isabela, tingin ko ito ang susi sa pag-unawa sa ating pamana. Ang mga lugar na ito ang dapat nating puntahan, sabi ko habang tinitingnan ng mapa. Ngunit sa isang iglap, biglang nagbago ang lahat. Narinig namin ang isang malakas na tunog, isang tunog ng pagsabog, at ang buong silid ay tila nanginginig. Tinignan ko si Isabela, at sa kanyang mga mata ay nakita ko ang takot, ngunit nakita ko rin ang determinasyon. Lucas, kailangan nating malaman kung ano ang nangyayari. Baka ito na ang simula ng mas malaking pagsubok, sabi niya, habang tinititigan ang pintuan sa likod namin. Sa labas ng silid, natuklasan namin ang isang anino na tila nagmamasid sa bawat galaw namin. Hindi namin alam kung ito ay kaibigan o kalaban, ngunit nararamdaman kong may koneksyon ito sa aming pinagmulan. Sa paghabol namin sa anino, naisip ko kung ito nga ba ang susi sa lahat ng aming tanong. Biglang naglaho ang anino at ang liwanag na dati ay naggabay sa amin ay nawala. Kami ni Isabela ay nagkatinginan, puno ng pag-aalinlangan. Lucas, paano kung ang anino ang sagot sa lahat ng ito? Paano kung ito ang magbubukas ng daan para sa atin? Tanong ni Isabela, puno ng pag-asa. Ngunit sa isang iglap, narinig namin ang isang kakaibang tunog, isang tunog na tila nagmumula sa ilalim ng lupa. Mula sa lupa, may lumitaw na isang lumang piraso ng papel, isang sulat na tila isinulat ng aming mga ninuno. Sa pagbasa namin, nalaman namin na ang aming pamilya ay binigyan ng huling misyon, isang misyon na dapat naming tapusin upang maibalik ang balanse ng mahika sa mundo. Habang binabasa namin ang sulat, naramdaman ko ang bigat ng responsibilidad, ngunit naramdaman ko rin ang tapang. Isabela, ito na ang pagkakataon natin. Kailangan nating magpatuloy kahit na hindi natin alam kung ano ang naghihintay sa atin, sabi ko, puno ng determinasyon. At sa paglingon namin, nakita namin ang isang bagong pintuan, isang pintuan na hindi namin nakita kanina. Ang pintuan ay nagliliwanag at sa likod nito ay nararamdaman namin ang bagong simula. Ngunit sa paglapit namin, narinig namin ang isang tinig na nagsasabi, "Handa na ba kayo sa susunod na yugto ng inyong paglalakbay?" Ang pintuan ay nagbukas at kami ay lumapit, puno ng pag-asa at kaba. Sa likod ng pintuan, isang bagong mundo ang naghihintay. Isang mundo na puno ng mahika, misteryo at mga bagong pagsubok. Ngunit bago kami pumasok, naramdaman ko ang isang kamay na humawak sa aking balikat. Lucas, Isabela, huwag kayong matakot. Ako ang inyong gabay, sabi ng tinig. Sino ang tinig na ito? Ano ang naghihintay sa amin sa likod ng pintuan? Sa sandaling ito, alam kong ang aming kwento ay hindi pa tapos. Ito ay nagsisimula pa lamang. Hindi ko lubos maisip kung paano nagsimula ang lahat. Isang araw lang, nagising ako at si Ate Lina sa isang mundo na puno ng mahiwagang kapangyarihan. Isang mundo na hindi namin nakalaing bahagi pala kami. Kami, na mga ulila, ay may pamana palang hindi matutumbasan ng kahit anong yaman. Ang pamana ng mahika. Pagkatapos ng aming paglalakbay sa kagubatan, kung saan namin natagpuan ang lumang bahay ng aming mga ninuno, natagpuan namin ang isang aklat na tila ba puno ng hiwaga at misteryo. Sa unang tingin, mukhang isa lamang itong ordinaryong aklat na puno ng alikabok at kupas na mga pahina. Subalit, nang ito'y buksan ni Ate Lina, isang liwanag ang lumabas mula rito.
na tila ba bumuhay sa mga lumang alaala ng aming lahi. Alam mo ba, Ben, hindi ko akalaing may ganitong klasing kasaysayan ang pamilya natin. Wika ni Ate Lina habang pilit na iniintindi ang mga nakasulat sa aklat. Ang mga salita ay nakasulat sa isang lumang wika na natutunan lamang namin sa pamamagitan ng mga kwento ng aming lola bago siya pumanaw. Oo nga, oo ate. Parang kahapon lang, naglalaro tayo sa likod ng ampunan, tapos ngayon, parte na tayo ng isang alamat. Sagot ko, habang binubuklat ang mga pahina. Habang unti-unti naming nauunawaan ang nilalaman, napagtanto namin na ang aklat ay hindi lamang isang talaan ng kasaysayan, kundi isang gabay sa paggamit ng kapangyarihang ipinasa sa amin. Nakasaad dito ang iba't ibang uri ng mahika na maaari naming matutunan mula sa simpleng pagpapagaling hanggang sa mga komplikadong ritual na kayang baguhin ang anyo ng kalikasan. Ngunit ang isang bahagi ng aklat ay labis na nagbigay ng interes sa amin, ang tungkol sa mahikang nagbubuklod. Ayon sa aklat, ito ay isang sinaunang ritual na nag-uugnay sa kakayahan ng dalawang tao upang bumuo ng mas makapangyarihang mahika. Ben, sa tingin mo kaya natin itong gawin? Tanong ni Ate Lina. May halong kaba at pananabik sa kanyang tinig. Subukan natin ate, wala namang mawawala. Baka ito ang sagot para mas maintindihan natin ang ating kapangyarihan. Sagot ko, puno ng determinasyon. Sa gabing iyon, sa ilalim ng liwanag ng buwan, sinimulan namin ang ritual. Matapos ang mga dasal at pagbigkas ng mga sinaunang salita, isang malamlam na liwanag ang bumalot sa amin. Naramdaman ko ang biglaang pag-init ng aking katawan at sa isang iglap, tila ba may nagbukas na pinto sa aking kaisipan. Ang mga alaala ng aming mga ninuno ay parang dumadaloy sa aking isipan at ang mga lihim ng kanilang mahikay naging malinaw sa akin. Subalit, habang kami nakalubog sa bagong natagpuang kaalaman, isang di inaasahang pangyayari ang naganap. Nagising ako mula sa aming ritual sa isang kakaibang lugar. Ang paligid ay puno ng makukulay na kristal na tila ba humuhuni ng lumang awit. Wala si Ate Lina sa aking tabi. Ate, nasaan ka? Sigaw ko, ngunit tanging ang aking echo ang bumalik sa akin. Sa gitna ng lugar, may isang salamin na may kakaibang sinag. Habang ako'y papalapit, biglang nagbago ang tanawin. Sa salamin, nakita ko si Ate Lina. Tila ba nakikipaglaban sa isang hindi kilalang nilalang. Ang kanyang mga kamay ay kumikislap sa kapangyarihan. Ngunit ang kanyang mga matay puno ng takot. Ben, tulungan mo ako! Narinig kong sigaw niya mula sa salamin. Ngunit bago pa man ako makalapit, isang anino ang lumitaw sa aking likuran at ang lahat ay biglang nagdilim. Nang magkamalay ako, bumalik ang aking paningin sa bahay ng aming mga ninuno. Ang aklat ay nakasarado na at si Ate Lina ay nasa aking tabi, ngunit tila ba walang kamalay-malay sa mga nangyari. Ate, nakita kita sa salamin. Ano ang nangyari? Tanong ko, puno ng pag-aalala. Salamin? Anong sinasabi mo, Ben? Hindi ko maintindihan. Sagot niya, tila walang natatandaan. Sa mga oras na yon, isang bagay ang naging malinaw sa akin. Ang ritual ay hindi lamang nagbuklod sa aming kapangyarihan. May isang puwersang nagising na siyang nagbabanta sa amin. Ang aming paglalakbay ay hindi pa tapos at ang tunay na hamon ay nasa unahan pa. Ngunit paano namin haharapin ang isang kalaban na hindi namin nakikita? At ang mas nakakatakot, paano kung ang kalaban na ito ay isa sa amin? Sa kabila ng mga unos na aming naranasan, palaging may isang bagay na nagtutulak sa akin upang hindi sumuko. Kasama ang aking kapatid na si Alon, sinimulan naming tahakin ang landas na puno ng hiwaga at panganib. Sa pag-usad ng aming paglalakbay, unti-unti naming nakikita ang mga bakas ng aming mga ninuno na tila nag-aanyaya sa amin na tuklasin
ang kanilang pinagmulan. Ang aming tahanan ay isang lumang kastilyo na matagal nang napabayaan. Sa kabila ng mga bitak sa dingding at mga alikabok na nagkukubli sa mga kasangkapan, nararamdaman ko ang kakaibang enerhiya na bumabalot dito. Sa isang silid na matagal nang nakakandado, natagpuan namin ang isang lumang aklat na naglalaman ng mga kwento ng aming pamilya, mga kwento ng mahika, tapang, at sakripisyo. Isang gabi, habang binabasa ang isa sa mga kwento sa ilalim ng liwanag ng kandila, napansin ko ang isang pahina na tila kumikislap. Nang buksan ko ito, bigla akong nakaramdam ng kakaibang init na bumalot sa aking katawan. Ang aklat ay tila nagsimula ng mabuhay, at sa loob nito ay may lumitaw na isang mapa na nagtataglay ng daan patungo sa isang lihim na lugar. "Alon, tingnan mo ito!" Ang sigaw ko, na agad namang lumapit sa akin. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pagkamangha habang pinag-aaralan ang detalye ng mapa. "Ito ba'y isang daan patungo sa ating pamana?" Tanong niya, puno ng pagtataka. Sa ilalim ng mga bituin, nagdesisyon kaming sundan ang patnubay ng mapa. Ang bawat hakbang ay tila may kasamang mga bulong ng hangin na nagsasabi ng mga kwento ng aming mga ninuno. Ang daan ay matarik at puno ng mga pagsubok. Ngunit ang kumpiyansa ko ay hindi nawawala. Kung ito ang susi upang matuklasan ang lihim ng aming pamilya, wala kaming balak na umatras. Pagdating namin sa isang liblib na bahagi ng kagubatan, natagpuan namin ang isang malaking puno na tila bumubulong sa hangin. Ang mga ugat nito ay nag-aanyaya sa amin na lumapit. Sa ilalim nito ay may isang pinto na gawa sa kahoy, na tila isang portal patungo sa isang panibagong mundo. Sa paghawak ko sa hawakan, naramdaman ko ang paggalaw ng mahika sa paligid, na tila sinasabi sa amin na kami ay nasa tamang landas. Sa loob ng pinto ay nagbukas ang isang daigdig na hindi pa namin kailanman nakita. Isang lugar na puno ng liwanag at kulay, kung saan ang mga bulaklak ay nagsisiyahan sa kanilang pag-awit at ang hangin ay puno ng mga awitin ng kalikasan. Sa gitna ng lugar na iyon ay isang altar na gawa sa bato, na punong-puno ng mga ukit na nagsasalaysay ng mga kwento ng aming pamilya. Habang kami ay lumalapit, bigla kong narinig ang mga bulong ng aming ninuno. "Ikaw ang tagapagmana," sabi ng tinig, "at ikaw ang magtataguyod ng aming lahi." Ang mga salitang iyon ay nagbigay ng lakas sa akin, ngunit kasabay nito ay nagsimula akong makaramdam ng pag-aalinlangan. Ano ang ibig sabihin ng maging tagapagmana? Ano ang hinihingi ng aming mga ninuno mula sa amin? Biglang nagbago ang ihip ng hangin at ang altar ay nagsimulang magningning. Sa gitna ng liwanag, isang bagay ang lumitaw. Isang mahiwagang orbe na kumikinang ng iba't ibang kulay. Sa paghawak ko sa orbe, isang kasaysayan ang naglaro sa aking isipan. Isang kasaysayan ng mga sakripisyo at tapang ng aming pamilya. Ngunit hindi lahat ay tila maliwanag. Biglang umikot ang paligid at sa isang iglap, ako ay nasa ibang lugar. Isang madilim na silid na puno ng mga anino. Naririnig ko ang mga bulong na puno ng pagdududa at takot. Sa gilid ng silid ay may isang pintuan na tila umaanyaya sa akin na lumapit. "Alon, narito ka ba?" Tanong ko, ngunit walang tugon. Ang takot ay nagsimulang bumalot sa akin, ngunit hindi ako pwedeng sumuko. Sa paglapit ko sa pintuan, biglang bumukas ito ng kusa. At sa likod nito ay may isang salamin. Sa salamin ay nakita ko ang aking sariling refleksyon, ngunit may kakaibang nangyayari. Ang aking mata ay naging kulay asul, ang kulay ng mahika ng aming pamilya. Sa likod ng aking refleksyon ay may isang anino na tila nagmamasid. Ang anino ay hindi lamang basta anino. Ito ay isang nilalang na puno ng misteryo. Isang bahagi ng pamana, pulong ng anino, ay hindi lamang mahika,
kundi pagsubok. Sa puntong iyon, naramdaman ko ang isang malamig na hangin na umikot sa akin at bigla akong natagpuan na bumalik sa altar, kung saan si Alon ay nakatayo, naguguluhan at natatakot. Anong nakita mo? Tanong niya. Isang bahagi ng ating pamana, ngunit may kasamang panganib. Sagot ko. Sa likod ng altar, bigla naming narinig ang mga hakbang ng isang tao. Siya ay tila nagmamasid sa amin mula sa dilim. Sino siya? Ano ang kanyang layunin? Ang aming paglalakbay ay hindi pa tapos. Ngunit sa bawat hakbang, alam namin na may mga pagsubok na naghihintay. A cliffhanger na nagbibigay ng tanong sa aming mga isipan. Ano ang tunay na lihim ng aming pamana? Nang sumiklab ang unang sinag ng araw sa silangan, naramdaman ko ang kakaibang init sa aking puso. Hindi ito ang karaniwang init na dulot ng pagsikat ng araw, kundi isang bagay na tila nagmumula sa kaibuturan ng aking pagkatao. Isang piraso ng aming nakaraan, ang muling bumuhay sa aming pagkatao, sa pagkatao naming magkapatid na ulila. Ako si Lira, at ang kapatid kong si Dario ang natatanging kahati ko sa lahat ng bagay, ligaya, lungkot, at ang mahiwagang pamana ng aming lahi. Mula nang magising kami sa katotohanan ng aming pinagmulan, nag-umpisa ang aming paglalakbay sa pagtuklas ng mga lihim na nakatago sa likod ng mga alaala ng aming mga magulang. Mga alaala na ngayon ay isa na lamang bulong na patuloy na sumusubok na maabot sa aming pandinig. Sa aming paglalakbay, natuklasan namin ang lumang aklat na nakatago sa isang baul sa silong ng bahay ng aming mga magulang. Ang aklat na ito ay puno ng mga sinaunang inskripsyon at kwento. Kwento ng mga sinaunang angkan, ng kanilang mga tagumpay, ng kanilang mga kabiguan, at higit sa lahat, ng kanilang mahikang pamana. Sa bawat pahina, nararamdaman namin ang kanilang presensya, ang kanilang mga bulong, na tila sinasabing kami ang susunod na tagapagmana ng kanilang mga kakayahan. Isang araw, Lira, makakamit din natin ang kapayapaang nais ng ating mga magulang. Bulong ni Dario habang hawak-hawak ang aklat. Sa kanyang mga mata, kita ang determinasyon at pag-asa. Sa bawat hakbang na aming tinatahak, alam namin kami ang susi sa pagtuklas ng katotohanan ng aming lahi. Ngunit sa bawat pahina ng aklat, may mga simbolo at inskripsyon na hindi namin lubos na maunawaan. Kahit na anong pilit namin, hindi nagbubukas ang mga lihim na nakatago dito. Hanggang sa isang gabi, sa ilalim ng liwanag ng buwan, may kakaibang nangyari. Habang binabasa ko ang isang pahina, biglang lumiwanag ang mga inskripsyon. Ang mga simbolo ay tila nagkaanyo. Nagsimula silang gumalaw na parang may sariling buhay. Nagmistulang mga bituin ng kanilang kislap sa madilim na gabi. Lira, anoong nangyayari? Tanong ni Dario habang nanginginig ang kanyang boses sa takot at pagtataka. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Ang aklat, na dati ay tila isang lumang papel lamang, ay nagbukas ng isang portal patungo sa ibang mundo. Isang mundo kung saan ang mga alamat ng aming lahi ay buhay na buhay. Naglakbay ang aming diwa sa mundo ng mga sinaunang kwento. Nakita namin ang mga ninuno, ang kanilang pakikipaglaban, ang kanilang mga sakripisyo, at ang kanilang mga tagumpay. Ang bawat tagpo ay tila isang bahagi ng aming sarili na matagal nang nawala at ngayon ay muling bumabalik. Sa gitna ng aming paglalakbay, may isang figura na lumitaw sa aming harapan. Isang matandang babae na may hawak na baston. Ang kanyang mga mata ay puno ng karunungan at hiwaga. Siya ay ang bantay ng aklat, ang tagapag-alaga ng lihim ng aming pamana. Mga anak, narito kayo upang ipagpatuloy ang legacy ng inyong lahi, sabi ng matanda. Ngunit bago ninyo makamit ang lahat ng ito, kailangan ninyong pumili. Isang desisyon ang magbabago ng lahat.
Naguluhan kami ni Dario. Anong desisyon, Lola? Tanong ko, habang ang aking puso ay kumakabog sa kaba. Ngumiti ang matanda, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot. Ang desisyon na ito ay ang magiging susi sa inyong kinabukasan. Ngunit tandaan, sa bawat desisyon ay may kapalit. Ang kapalit na ito ay maaaring magdala ng ligaya o hinagpis. Habang nagsasalita ang matanda, naramdaman ko ang bigat ng kanyang mga salita. Ano ang ibig niyang sabihin? Ano ang kapalit na aming haharapin? Hindi ko alam. At sa kabila ng lahat ng aming natutunan, naramdaman ko ang kawalan ng katiyakan. Sa sandaling iyon, nagising kami mula sa aming paglalakbay. Ang aklat ay muling naging tahimik. Ngunit ang mga salitang binitiwan ng matanda ay nanatiling nakatatak sa aming isipan. Habang nakaupo kami ni Dario sa ilalim ng mga bituin, nagtanong siya, Lira, ano sa tingin mo ang dapat nating piliin? Hindi ko alam ang isasagot. Sa kabila ng aming kaalaman, ang aming landas ay puno pa rin ng hiwaga. Sa pagkakataong ito, naramdaman ko ang bigat ng responsibilidad na nasa aming mga kamay. Ano ang aming kapalaran? Anong desisyon ang magdadala sa amin sa aming tunay na pamana? Sa gitna ng aming pag-iisip, isang kakaibang tunog ang umalingaw-ngaw sa paligid. Isang tunog na hindi namin inaasahan, isang bulong mula sa hangin, isang tawag mula sa mga bituin. At sa sandaling iyon, napagtanto namin na ang aming paglalakbay ay hindi pa tapos. Ang tunay na pagsubok ay nagsisimula pa lamang. Sa simula ng aming paglalakbay, hindi ko lubos akalain na madadala kami ng aming mga hakbang sa ganitong kalalim na bahagi ng kagubatan. Ako si Isabela at kasama ko ang aking nakababatang kapatid na si Elias na bagamat mas bata ay puno ng tapang at determinasyon. Sa kabila ng aming pagiging ulila, palaging may pakiramdam kami ng koneksyon sa paligid na tila nag-uugnay sa amin sa isang mas malawak at mahiwagang mundo. Ang gabing iyon ay maliwanag na maliwanag. Ang mga bituin ay kumikislap sa langit na parang mga mata na nagmamasid sa amin. Ang hangin ay malamig at may halong halimuyak ng mga bulaklak na hindi ko pa natutukoy. Narinig namin mula sa aming lola bago siya pumanaw na mayroong mahiwagang pamana na naiwang tago para sa amin. Ito ang dahilan kung bakit kami narito, sa pag-asang matuklasan ang lihim na pamana ng aming lahi. Habang kami naglalakad, napansin ni Elias ang kakaibang pag-iilaw sa ilalim ng isang malaking puno. Luma at matikas ang puno, ang mga ugat nito'y kumakapit sa lupa na parang mga daliri ng isang higante. Sa ilalim ng mga ugat na iyon ay isang kahon na yari sa ginto. Kuminang ito sa liwanag ng buwan. Agad naming naisip na ito na ang aming hinahanap. Ngunit bago pa man namin ito buksan, naramdaman ko ang isang kakaibang presensya sa paligid. Isang malamig na hangin ang dumaan at tila may bumubulong sa akin. Mag-ingat, sabi ng tinig na halos hindi ko marinig. Sa kabila ng takot, nagpatuloy kami. At unti-unti kong binuksan ang kahon. Sa loob nito ay may makintab na mga bato na iba't ibang kulay. At bawat isa ay naglalabas ng iba't ibang ilaw at init. Isabela, nararamdaman mo ba ito? Tanong ni Elias habang ang kanyang mga mata ay nagliliwanag sa pagkamangha. Para silang buhay. Naramdaman ko ang kakaibang enerhiya na bumalot sa amin. Ang mga ilaw mula sa mga bato ay naglalaro sa paligid at tila may mga anino na nagsimulang magpakita sa hangin. Biglang nagkaroon ng anyo ang mga anino at nakita namin ang mga larawan ng aming pamilya, mga lolo't lola, mga ninuno na hindi namin nakilala ngunit alam naming bahagi ng aming pagkatao. Ang bawat bato ay kumakatawan sa isa sa kanila at ang kanilang mga kwento ay bumabalot sa amin. Binibigyan kami ng kaalaman sa kanilang mga buhay at mga sakripisyo. Sa gitna ng aming pagkamangha,
narinig namin ang isang tunog na tila isang pag-aaway sa di kalayuan. Agad kaming napalingon at nakita ang isang grupo ng mga nilalang na mukhang hindi tao. Ang kanilang mga mata ay kumikinang sa dilim at ang kanilang anyo ay mistulang mga halimaw sa mga kwentong pambata. Hindi ko alam kung sila'y kaaway o kaibigan, ngunit ang aking kutob ay nagsasabi sa akin na hindi kami ligtas. Elias, kailangan nating umalis dito. Sigaw ko habang hinawakan ko ang kanyang kamay, ngunit bago kami makagalaw, naramdaman kong may humawak sa aking balikat. Ang malamig na pakiramdam ay nagbigay ng kilabot sa akin at nang lingunin ko ito, nakita ko ang isang matandang lalaki na may mga mata na tila puno ng karunungan. "Huwag kayong matakot," sabi niya. "Ako si Amang Silvino, tagapag-alaga ng inyong pamana. Narito ako upang ipakita sa inyo ang daan." Ngunit bago pa man kami makapagtanong, nagkaroon ng isang malakas na pagyanig sa lupa. Ang mga nilalang na kanina'y malayo ay biglang nasa harapan na namin, at si Amang Silvino ay naglaho na parang usok. Agad kaming pumihit at tumakbo, dala ang kahon ng mga bato na naglalabas ng liwanag na tila nag-uusad sa amin. Ang aming pagtakbo ay tila walang katapusan, habang ang mga nilalang ay patuloy na sumusunod sa amin. Ang kanilang mga galaw ay mabilis at walang pagod. Sa isang iglap, napadpad kami sa gilid ng isang bangin. Ang aming mga puso ay tumitibok ng mabilis, at ang aming mga isipan ay nasa pag-aalala. Wala kaming ibang mapuntahan at ang mga nilalang ay papalapit na. Isabela, ano ang gagawin natin?" tanong ni Elias. Ang kanyang tinig ay puno ng takot. Ngunit bago pa man ako makasagot, naramdaman ko ang isang puwersa na nagmumula sa mga bato. Ang liwanag ay lumakas, at ang mga larawan ng aming mga ninuno ay nagpakita muli. Sa isang saglit, naramdaman ko ang kanilang mga kamay na nagtutulak sa amin palayo sa gilid ng bangin. At sa oras na yon, habang kami nahuhulog sa walang katiyakang kinabukasan, narinig ko ang kanilang mga tinig, puno ng tapang at pag-asa. "Hindi ito ang katapusan, kundi simula ng inyong paglalakbay." Sa bawat hakbang na ginagawa namin ni Angelo, ang paligid ay tila ba nagbabago. Ang makapal na gubat na dati nagkukubli sa amin ay unti-unting nagiging mas maliwanag, na para bang ang mga dahon ay lumiliwanag sa tuwing kami naglalakad. Ang hangin ay puno ng matamis na pabango ng bulaklak, na para bang inaanyayahan kami sa isang mundong hindi pa namin nakikita. Napatingin ako sa kapatid ko na tila ba mas nakikita niya ang ganda ng paligid kaysa sa akin. Ang mga mata niya ay puno ng pagtataka at may kung anong ningning na hindi ko pa nakikita noon. "Angelo, nararamdaman mo ba ito?" tanong ko habang kami naglalakbay patungo sa isang direksyon na tila ba tinatawag kami. "Oo, ate, parang may nagtutulak sa atin papunta sa lugar na to." Sagot niya, ang boses ay puno ng pananabik. Pakiramdam ko, dito natin matatagpuan ang sagot sa lahat. Mula nang natuklasan namin ang lihim ng aming pamilya, ang mahika na dumadaloy sa aming mga ugat, hindi na kami tumigil sa paghahanap ng sagot. Ang aming mga magulang ay matagal nang nawala. Iniwan kami sa mundo na puno ng misteryo. Ngunit sa kabila ng lungkot, ang pamanan nilang mahika ay naging gabay namin, ang aming tanglaw sa gitna ng dilim. Nang kami makarating sa isang paglilinis sa gitna ng gubat, isang lumang bahay ang bumungad sa amin. Ang mga pader nito ay nababalot ng mga ligaw na baging, ngunit kahit na ito'y tila pinabayaan na, ramdam ko ang lakas ng enerhiya na nanggagaling dito. Hindi ko maipaliwanag, pero parang ito ang tahanan na matagal na naming hinahanap. "Pumasok tayo," sabi ni Angelo. Ang kanyang kamay ay nag-aatubiling hinawakan ang doorknob. Nang sa wakas ay bumukas ang pinto,
Isang malamig na simoy ng hangin ang bumalot sa amin. Ngunit sa kabila nito ay ramdam ko ang init ng pagtanggap. Para bang ang mga dingding ay bumubulong ng mga kwento, mga lihim na naghihintay na marinig. Sa loob, ang mga lumang gamit ay natatakpan ng alikabok. Ngunit may kung anong pumukaw sa aking pansin. Isang luma at makapal na aklat na nasa gitna ng mesa. Ang mga pahina nito ay tila ba naglalaman ng kasaysayan ng aming pamilya. Ang mahika na bumabalot sa aming lahi. Sa paglapit ko, ang mga letra ay tila ba nagliwanag. Ang bawat salita ay bumuhay sa mga alaala na hindi ko pa naririnig. Angelo, tingnan mo ato. Tawag ko, ang aking mga matay hindi maialis sa aklat. Ito ang sagot sa mga tanong natin. Habang binabasa namin ang mga pahina, unti-unti naming natuklasan ang kwento ng aming mga ninuno. Kung paano nila ginagamit ang mahika upang protektahan ang kanilang mga mahal sa buhay at kung paano ito naipasa sa bawat henerasyon. Ang bawat salita ay tila ba isang piraso ng puzzle na bumubuo ng buong larawan ng aming pagkatao. Ngunit ang kasaysayan ay hindi lamang tungkol sa kapangyarihan. Ito rin ay puno ng mga pagsubok at sakripisyo. Ang aming mga ninuno ay hindi laging nagtagumpay at ang kanilang mga pagkabigo ay nag-iwan ng mga aral na dapat naming isapuso. Habang patuloy kami sa pagbasa, may isang bahagi na pumukaw sa aming pansin. Ang huling pahina ay nagsalaysay ng isang hula, isang babala, na tila ba isinulat para sa amin. Ayon dito, sa sandaling malaman namin ang buong lihim ng aming pamilya, kami ay haharap sa pinakamalaking pagsubok ng aming buhay. Napatingin kami ni Angelo sa isa't isa, ang aming mga matay puno ng pagkabahala. Ano kaya ang pagsubok na ito? Paano kami magiging handa para sa darating na pagsubok na tila ba nakaabang sa likod ng bawat sulok? Ngunit, bago pa man namin masagot ang mga tanong na ito, isang kakaibang tunog ang pumukaw sa aming pandinig. Para bang may kung anong puwersa ang gumalaw sa paligid. Ang mga halaman ay tila ba nabuhay, at ang hangin ay naging mas malamig. Ang paligid ay tila ba bumabalot sa amin, isang puwersa na hindi namin maipaliwanag. Angelo, may nararamdaman ka bang kakaiba? Tanong ko. Ang aking kamay ay hinawakan ang kanyang braso dahil sa takot na baka kami nagising sa isang bagay na hindi namin dapat. Opo ate, sagot niya. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Parang may paparating. At sa sandaling iyon, ang liwanag sa paligid ay nagbago. At sa likod ng puno ay may isang anino na unti-unting lumilitaw. Sino kaya ito? Isang kalaban ba o isang kaibigan? Ang aming mga puso ay pumipintig sa kaba, habang ang mga mata namin ay hindi maalis sa figura na unti-unting dumating. Ang paligid ay tahimik, maliban sa tunog ng aming paghinga. Sa sandaling ito, alam namin na ang aming kwento ay hindi pa nagtatapos. Ito'y simula pa lamang ng mas malaking laban na aming haharapin.